Ay, nako, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Of course, sa ating YouTube channel, ang Papa Tutri TV channel. Maganda ang mga gigingin mga topic natin itong araw nito. Grabe ha, grabe. Alam mo mula nang sinimulan ko yung ibang mga topic, marami na nag-PPM sa inyong lingkod kay Papa Tutri sabi niya, Papa Tutri, yung ibang topic mo, ito topic mo. Marami Thank you. At kaya naman, simulan na natin, magbanatan na kagad tayo, baka mabanatan pa ng iba. Alright, eto na, pasok na tayo. Alright, gaya nga sinabi ko, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po sa ating programa, Papa Tutri TV channel, dito sa YouTube channel. Uli, sa hindi pa ako nakasubscribe sa ating channel sa YouTube, just type Papa Tutri TV channel. Pakihit lang po yung notification bell at ganun din, Pakiano na rin yung like, like na rin po tayo. Right. Nakita nyo, maganda yung issue natin, Ang topic for today, Nako, bata! Ano nangyari sa bata? What? Nasa loob na eskwelahan. Tumunog yung walkie-talkie na radyo. Abang nagkaklase. Nako po, may mananagot ba rito? Abay, may sigurado. At yung pangalawang topic natin, tungkol naman sa mga barangay, karapatan. Tungkol din, may pinag-usapan dito sa radyo rin. May request sa mga barangay, Pero unahin natin yung topic natin una, Eto nga, ano yan? Anong chismis yan, Papa Tutri, Ano man chismis yan, Meron po tayo na sakap, at may nag-PM sa atin, Magandang issue ito, At hindi pa kalayuan sa amin nangyari ito. Nakapatay tayo dyan, Isang eskwelahan. Alam niyo naman si Papa Tutri, hindi pwede bumanggit ng mga dahil tayo po ay baka ma-restricted, Peace, man. Peace. Bata, eto nangyayari, Yung etong si Tutoy ba? Hindi si Tutoy sa baba, si Tutoy sa taas. Yan. Ito raw si Tutoy na grade 7. Grade 7 na estudyante. Ala. Si Tutoy, habang nagkaklase daw sa loob ng siyempre sa loob ng classroom sa magkaklase yun. Habang nagtuturo ang kanyang maestra o yung guro. Bigla daw tumunog at hindi maintindihan kung saan nanggagaling yung tunog. Pati raw yung mga classmate na naglingunan sa kanya Sabi, ano yun? Napahinto raw ang lahat kung ano yung tumunog na yun. Ano nga ba yung tumunog na yun? Nako, ito na ang tanong. Ano kaya yun? Isang brand ng radyo. Ay, nako. Papa Tutri, ano radyo ba yan? AM, FM ba yan? Hindi ho. Masyado naman kayong mga Isang walkie-talkie. Nako po. Ano nangyari, Papa Tutri? Ito nga nangyari. Habang nagtuturo ang maestra o yung guro, nagulat siya. Biglang may tumunog. Sabihin ko pa ba yung brand ng radyo? Sabihin ko pa kaya? Alam naman natin, pare-paro lang naman tunog niya pag naka-frequency, di ba? Ay, nako po. Ayon nga sa akin, nag-PM ito. Ito'y magandang discussion talaga to. At natuwa ako, kaya ni YouTube ko uli ito.
Bigla daw tumunog itong walkie-talkie. Yung una, hindi pa alam ng maestra kung ano itong tumutunog na ito, pati yung kanyang mga classmate. O siya nga pala, grade 7 po yung yung si Tutoy ha. Muli si Tutoy sa taas hindi po sa baba. Ang nangyari, tumunog ito habang nagtuturo ang maestra. Ito ang masakit. Nang hinanap ng maestra, ano yun? Pinahanap sa loob ng klase. Sa palibasa, si Tutoy na talaga namang gusto mag-volunteer kahit bata pa. Pero marami siyang foul na ginawa. Malamang kung may edad to, terminated sa brigada ito. Ay, naka pa. Ay, ito nga. Pinahanap sa mga classmate. Ano yun? Sabi ni guro. Sabi ng maestra. Ano yun? Tumutunog na yan? Ano ba yan? Beeper? Ano yan? Cellphone? Ano yan? Alarm clock? Tao ba to? Hindi. Nagaganon mo ng mga estudyante. Hindi, biro lang. Joke lang po. Ay, nako. At ito nga. At si Tutoy, napilitan ilabas. Alin? Nilabas ba ni Tutoy si Tutoy? Hindi. Nilabas ni Tutoy. At para hinaan, ang dala niyang walkie-talking radyo. Nako po. At agad itong hininaan. Dahil may tumunog na 770 for verification, napakalakas. Ay, nataranta lahat ang mga klase niya At nangyari pa, ang nilabas na nga ni Tutoy, itong walkie-talkie, hininaan niya. Nakita ng maestra. Nako. Ang sabi ng maestra, yan ba yung tumutunog? Si maestra, siyempre, yung iba, hindi naman alam kung ano yung mga walkie-talkie. Ano yan, dala mo? Yan ba yung AM radio? Ay, naku. Makinig nga tayo kay Ernie Baron. Ay, sabi gano'n Bakit tumutunog yan? At ano yung sinasabi na may mga lugar, di ba? Sinasabi 1070 for verification, location, ganito. Nako po. At gano'n na nga ang nangyari, kinuha ng maestra si Tutoy. Kinuha ni maestra si Tutoy? Mali kayo iniisip, ibig sabihin, kinuha kay Tutoy yung walkie-talkie. Ang kinuha kay Tutoy, nakita ng teacher. Agad itong sinama. Saan? Ano na naman inisip nyo? Isinama muna ito sa pagsamantala doon sa may faculty. Sa faculty muna. Pagdating sa faculty, nagtanong-tanong ang maestra. Sabi niya, ano ba ito? Nakita ko to kay Tutoy, Ano ba yung nakita mo kay Tutoy? Sabi ng mga ibang maestro ron. Eto, sabi niya, eto nakita ko. Alay, may nakakaalam. Ay, nakakaalam ng isang maestro o guro. Nakita ng isang guro. Ay, naku, ano yan? Two-way radio, patay. Ano ba yung two-way? Pinagpaliwanagan. Siyempre, konting chika to the max muna bago pakausapin nyo. Pantakbo oras din yun Ngayon, pinatawag yung supervisor. Anong supervisor yan, Papa Tutri? Sabi ng isa, kahit patawag mo sa supervisor ng security guard natin, meron sila niyan. Oo. Ay di, eto na. Pumunta si maestra para patawag yung nananahimik na gwardiya na may dala ring walkie-talkie habang nagbabantay ng left to right. Di ba? Nadamay pa itong kaibigan natin na talaga namang minamahal nating gwardiya sa mga ganitong kapalpakan. Naku po. Oo, kawawa naman yung ating kaibigan na gwardiya.
pinatawag ito. Bakit nga ba ito pinatawag papatotre? Yun nga, para malaman kung ano nga yung dala nitong sinasabing two-way radio ng isang guro na medyo nakakaalam. Oo, nako po. At kinumpirma nga ng supervisor na ang dala nga ng bata is two-way radio at naging kagaya ng ginagamit nila. Nako. Oo, at balak pa yatang anuhin. Ito mga masama, ha? Dinala direkta na sa principal yung bata. Kasama si Bisor ng ating mahal na gwardiya. Kasama rin si mahal nating maestra. Oo, bali ilan sila? Si Tutoy. Oo, talaga si Tutoy gala talaga si Tutoy magala ano. Saan nagsusuot to si Tutoy talaga magala kasi si Tutoy kasama ang maestra. Kasama yung supervisor. Tsaka sino pa? Siyempre si Walkie Talkie. Kasama rin yun, siyempre. Pinuntahati nila nga ito si Totoy doon ba sa principal office. At ang nangyari, pinaliwanag ni maestra kay principal. Sabi niya, sir, nakita ko ito tumutunog, dala-dala ng bata, si Tutoy. Alam din pala ng principal yung mga gano'n. Siyempre, yung mga principal, alam yan. Dahil ini-issue nila yan sa mga minamahal natin mga gwardiya, di ba? Oo. Ang masama, at galit na galit si principal. Nakaw, sabi gano'n, bakit ka nagdadala niyan? Bakit ka nagdadala sa eskwela? Sabi gano'n. Agad sumagot si Totoy. Ang sabi ni Totoy, nako po, nabili raw ito. Ay, nako, ito masaklap, nabili. Kanino kaya nabili ito? Nako. Ngayon, ayaw magsalita ni Totoy, pero sabi niya, nabili niya lang. Siguro mahal ni Totoy yung kanyang pinagbilhan. Ayaw idamay niya sa kaso. Baka daw patawag din ng principal para bang dating sa Senado. Ay, nako po. Dinay ni Totoy. Basta sabi niya, binili daw niya ito sa isang kaibigan niya. Siyempre, parang Senado yan. Patawag si ganito. Bigyan ng supwe na yan. Siyempre, ayaw aminin ni Totoy kung sino. Basta sabi niya, binili niya sa kaibigan niya. Naka. At ito nga ang nangyari. Napilitan. Anong napilitan, Papa Totoy? Si Totoy. Anong ginawa kay Totoy? Pangsamantala munang binabalik si Totoy sa kanyang eskwelahan o yung sa may kanyang loob ng classroom. At habang kinumpis ka ni principal, yung dalang two-way radio. At ginawa naman kanibukasan, nagpadala ng sulat. Hindi love letter para sa maalala mo kaya kay Ma'am Charo, Nagpadala ang principal sa address kung saan nakatira si Tutoy. At napatawag yung kanyang mga magulang. Naka po, eto na. Ang mga magulang nagulat. Nagdumalang ng sulat. Mabuti naman ito agad umating sa Senado. Sa patawag ng principal. Senado pa. Ay, nako yung magulang. At ang magulang ay nagulat sa binalita ng principal. Akala nila, ang kanilang anak kahit unang pasokan pa lang, may first honor kagad. Akapa. Sabi niya, ang galing mo naman anak. Unang pasok pa lang sa eskwela, pinatawag kami ng teacher, siguro may honor ka. Siguro, ganun sinabi Siguro, sasabitan ka ng medalya ngayon. Bili mo first day po school. May medalya ka kagad.
Proud pa si nanay, joke lang yun. Nagulat ang magulang nang pinapunta sa principal kasama si Tutoy at yung kanyang maestra at ganoon din yung kapatid nating minamahal nating gwardiya. Anong nangyari doon, Papa Tutoy? Labo-labo na sila? Hindi. Pinaliwanag ng gwardiya. Kasi bago pala dumating ang nanay nito, nag-usap na ang gwardiya at yung principal. Kung saan daw ba, ano ba'y tumutunog na yon? Siyempre, ating mahal-mahal na gwardiya, may alam din sa mga frequency. Sabi niya, ma'am, puro frequency po yung nandito. Alay na po si Totoy. Malikot talaga, saan pumupunta? Saan pumupunta ang frequency pala? Pinaliwanag ng principal. Alam niyo ba, ang inyong anak, ay may medal ho ba? Sabi ng magulang, may medal ho ba? Hindi ho, unang klase pa lang, medal kagad. Maari ho itong nakaw. Alam nyo ba ang dala? Two-way radio. At nako, kayo po ba'y pinapahintulutan nyo ito? Sabi gano'n. At sabi ng bata, ito'y nabili daw sa kaibigan, pero nung pinapaamin namin sinong kaibigan, ayaw naman sabihin. Ala, sinaduran dating pinagtatago yung mga kaibigan. Hanggang sa bandang huli, napilitan yung bata. Si Tutoy. Tutoy. Oo. Sabi ng magulang, Tutoy, sabihin mo na. Kung hindi, magagalit si principal at maaari pa ikaw. Naku, may pwede bang ikaso dyan? Ay, yan ang magandang tanong. Magandang tanong yan, magandang tanong. Buti si Totoy, nag-iyak-iyak man ng konti. Umiyak-iyak siya, siyempre, nalulungkot siya. Hindi natin alam, nalulungkot siya damay niya yung kaibigan niya pinagbilan o nalulungkot siya dahil nakumpis kayong walkie-talkie niya. Ay, nako po. Yun pala, natatakot ang bata. Mabuti naman itong magulang ay marunong din naman kausapin ang kanyang anak na mahinahon may ibang mga magulang pag ganyan pinatawag ng teacher o kaya principal ano naman ginawa mo? May mura pa yan sa harap sampal ka agad o hindi sampal, palo ka agad sa ulo, di ba? Kurot dito, kurot doon para pakita sa principal, hindi ko kinukonsinti yan. Nako po, grabe pero ito si Tutoy naman ay makanyang magulang ay kinausap na maigi ang kanyang anak. Yan ang kagandahan. Mahinahon, anak na magaling yan, sabi ko. Una, nakatingin lang si Tutoy sa nanay niya siguro binabaha ni Tutoy. Sabihin ko, pero bili mo uli ako Wala po sa script yun. Sinabi ng bata, nabili ito. Nagulat ang lahat. Isa pa. Oo. Nagulat sila lahat nandun sa loob ng principal office. Nalaman nila na ito pala ay nabili. Sa isang member ng par-volunteer. Naku po, patay tayo dyan. At bakit na tinanong, magkano binili? Alam niyo ba kung magkano? 250 pesos. Napakamurang radyo. Oo. At lagi tinanong kung kailan daw binili ito. Abay, isang linggo na palang ginagamit ng bata. Kaya siguro dumadami ang jammer. Diba? Siyempre, hindi alam ng bata. Panay kalikot-kalikot na gano'n. Kaya kung ano pumapasok sa mga base natin. Tinanong ng kanyang ina kung sino nga at inamin niya yung kaibigan niyang par-volunteer. Atay tayo yan. Ngayon, di siyempre, para yung bata maabswelto, ang ina ay nakiusap sa prinsipal. Anong sinabi? Ang sabi
baka naman po, ay kahit kumpiskahin nyo na ho yung radyo at huwag nyo nalang gawan ng school action o disiplinary yung bata. Eh, mabuti na lang itong si principal. Alay, first day of school nga naman na medyo naintindihan. Pinagsabihan na lang sa harap ng magulang na kung sakaling ito'y maulit. Oh, nako. Kasi balak pa yata bumili ng trunking Yung trunking na radyo. Hindi ho, ay sabi, wag lang maulit dahil ay ito ay bawal. Tatalakayin din natin kung bawal yan na. At agad naman pinagbigyan ng principal itong si Totoy. Yan. Ngayon, anong topic dyan, Papa Tutri? Eh di ito, sino sa teach ang nagbenta na ito? Sinabi ng bata, nabili niya sa isang par-volunteer. Ibig sabihin, alam ng bata, binili niya yon sa par-volunteer dahil alam nga sabihin niya, binili ko sa tindahan. Wala naman nagtitinda sa tindahan o sa palengke. O kaya dyan sa drugstore. Ay, naka. Binili niya raw dahil yung kaibigan niya, medyo may edad sa kanya, ay isang par-volunteer. Oo. Sa halagang 250. Ngayon, kinausap ng ina, at hinanap ito, yung taong sinasabi niyang nagbenta ng two-way radio kay Totoy. Dahil malapit lang daw sa bahay nila. Oo. At nang nakita, alam nyo ba ang nangyari? Siyempre, ang magulang gagalit dahil sabi ka nun, pati ang anak ko ipapahamak mo. Biruin mo, binenta mo ng ganito. Sumagot itong si par-volunteer. Sabi niya, Your Honor, may I fight myself? Ano ba yung fight myself? Pwede ko ba ipagtanggol sarili ko? Sabi niya sa magulang, yung anak niyo po ang bumili niyan. Hindi ko na kasi ginagamit yan. Kasi meron na akong bagong walkie-talkie. Inakita niya, lagi daw nakasukpet. Naku, nakasukpet! Saan yan? Saan ba nakasukpet yung Papa Totre? Nakasukpet daw lagi sa dito sa mga balakang natin mga sekse. Naku. At naingganya raw yung bata, nainggit. At ay, palibasa kaibigan, binenta na lang. Sa halagang 250. Alam niyo na kung anong klaseng radyo yan Oo. Nga lang naman trunking, benta mo 250, lugi. Yun nga ang nangyari, Alam ninyo, ano ang legal dyan, Papa Tutri, at illegal? Ito nga, sasagutin natin punto by punto. Unang-una, bakit bawal sa eskwelahan niya? Ay, bawal ho yan. Hindi ho dinadala sa ganyang edad niya. Ang mga ganyang klaseng kagamitan ng mga unang-una, marami pong gumagamit ng mga ganyang walkie-talkie, mga kapulisan, sundalo, mga barangay tanod, maging ang mga gwardya natin, mga par-volunteer. Naka, atay tayo dyan. Kaya yan ay pinagbabawal, lalo na kung wala kang karapatang magdala niyan. Unang-una, minor de edad, grade 7 ka iyo. Tutoy. Yan ang unang legal na bawal na bawal. Pangalawa, Papa Tutri, dapat malaman ng brigada yan. Kung sino yung par-volunteer na yan. Nalaman na nga ho. At eto naman, nagpaliwanag ka. No? Nagpaliwanag ito. Nako, probi pala ito. Tayo dito, isa palang probi yung par-volunteer. Nireklamo rin kasi ng nanay ito. Kasi nga, nagpakilalang par-volunteer. Sabi, bakit ganun yung membro nyo? Binentaan yung anak ko ng walkie-talkie.
nadamay tuloy. Agara namang umaksyon ng ating mga presidente ng brigada na sinasabi ko saan nandoon nakalagay yung nagbenta ng volunteer. Ang ginawa naku, bago lang din ho sa amin yan. Maayaan ninyo. Tatanggalin na ho namin ngayon yan. At i-report na rin namin yan na yung kanyang walkie-talkie. Hindi niya na ho magagamit yan. Kung binili niya yan, babayaran namin. Mabait yung hepe na ito. Mabait yung presidente. Kasi sabi niya, baka mamaya gamitin din yan pang Oo, di ito na. Ito na nangyari, nang ito'y tinanggal na nga. Itong volunteer na probe ng isang fire volunteer. Nakaw, pinuntahan. Sino pinuntahan? Pinuntahan ng volunteer nagtitinda, si Tutoy. Ano, Papa Tutoy, para ibenta yung isa pang radyo dahil tanggal na siya? Hindi. Para humingi ng pasensya at pumunta rin sa principal. Nagpaliwanag siya ang nagbenta. At ang paliwanag niya, yung bata raw, si Tutoy daw ang nangungulit. May mali pa rin. Bakit mo binenta? Alam mo naman, pag hangawak mo ito radio, emergency purposes lang yan sa mga par-volunteer. Di ba? Sa ating mga mahal na par-volunteer, bakit ba tayo nagraradyo? Emergency purpose yan. Ano yung klaseng emergency? Marami yan. Ika'y dapat marunong gumamit. Hindi yung pindot ka ng pindot pa kung ano mapindot mo yan. Naku po. Kaya minsan dumadami jammer. Naku. Mga bata pala. Kahit itanong nyo sa mga base, ang karamihan na naririnig nila yung mga bata. Napapaglaruan yung mga radyo. At yun nga, humingi na po manin. At ngayon, yung bata na yun, yung probe ay tinanggal sa brigada. Ano ang opinion mo dito, Papa Tutoy? Ang bilis, may opinion kagad. Ganyan tayo kabilis, parang bagyo. Ay, nako. Ang aking opinion dyan, mali yung etong probe. Mali yan. Tatlo ang kanyang pagkakamali dyan. Unang-una, bakit sa may radyo? Bakit? Ika-isang probe. Hindi pa porket pa ikay probe na pumasok sa isang brigada, may sukbit-sukbit ka ng radyo. Kung totoosin, kung papairalin yung pinapairal ng mga par-volunteer natin, mga kasama natin par-volunteer ng mga brigada, pinagbabawal muna, di ba, mga probe magdala ng mga ganyan. Kasi hindi rin naman sila makakapag-shout, di ba? Di ba? Monitor, pwede rin. Pero hanggat maaari, hindi pinapadala yan kasi nagkakahigpitan din ngayon, lalo na pag ikay nahuli dyan. Di ba? May balita nga tayo, na yung iba, marami nang nahuhuling mga may ganyang radyo. Kaya tayo mga volunteer na mga may karapatang humawak ng mga radyong ganyan nadadamay nasasabihan tayo, napakayabang kung anong mga nakasukbit sa mga balak pangalawang dahilan dyan, opinion ko dyan, ay dapat din siguro nasabi nga natin, pinagbawalan dapat ang brigada. Ang dapat kasi, bago mag-apply sa atin ng isang mga volunteer, interviewin natin at kausapin natin. Ipaliwanag sa kanila kung ano yung bawal at hindi. Bawal man babae. Ay, hindi pala yun. Bawal ang babae bombero. Hindi yun. Bawal ang babaero volunteer. Hindi yun. Kung
Kumbaga, paliwanag dapat yan para alam ng bata kung bakit, ha? Kung ano ba ang purpose ng two-way radio o yung tinatawag natin walkie-talkie o radyo o tanggo, di ba? Para ganun pa man, alam niya na bawat may hawak niyan ay pwede lang ay yung mga alam ng base. May mga pangalan yan kung sino pwedeng allowed mag-shout. Ikaw yung isang proby. Hindi natin minamalit ang proby, ha? Siyempre, hindi ka muna maaaring gumamit. Ngayon, kung sa tamang edad ka na rin, pwede mo namang pang-monitor yan. Pero hanggat maaari nga, ibang brigada ayaw dahil minsan naapipindot ng mga anak, Kala jammer, O minsan, papagkamalang ka pang jammer, narinig mo, di ako makapag-shout. Tagayan ko yung call sign ni ano. Ay, nako! Oo, yun. Oo. Pangatlo. Ano, papatutripan yung pangatlo? Ay, dapat siguro, panahon na. Para higpitan na siguro. Ano? Na, tama yung sabi ng ibang base. Na kailangan ay, di ba, base, ganito, halimbawa ako. Base, Panther 2-3. Di ba ganun? Dapat, tanongin na lang kung ano yung handle at kung ano yung ano mo. Baka sabihin nyo, anong handle mo? Ay, JP32 ho. Ay, naku, WLN, no? Para dito, malalaman kung ano talaga o siya talaga yung nakasulat sa rooster na may karapatan na pwede mag-shout, di ba? Ayan. Nabigyan natin magandang opinion yan na masaya. Kaya masaya yung kwento, ano? Mas masaya itong next nating kwento sa pangalawang topic natin, ha? Medyo maiksi lang to. Pero panlaban to. Panderbe, ha? Panderbe. Iiwan ko tuloy yan sa tanong sa inyo na to, ha? Yung pangalawang opinion na, pangalawang opinion. Yung pangalawang pag-uusapan natin, mabilis lang to. Kung papabor ang mga tao, ha? Yan ang magiging topic natin ngayon, ha? Sa pangalawang next topic natin. Diyan na pala kayo! Eto na yung next topic. Anong next topic, Papa Totre? Pabor ba kayo? Na ano? Anong pabor, Papa Totre? Dahil lang ibang barangay ay sila ay nagtatanong sa mga brigada kung pwede ro ba silang halimbawa magdala rin ng mga walkie-talkie. Lagi naman din dala walkie-talkie mga tanod natin, yung mga ano dyan. Pwede daw ba sila mag-shout? Nako! Oo. Iiwan natin ang tanong na ito sa mga base. Alam naman natin, marami yan. Kung ano yung mga base na naan, hindi naman natin pwede bagatin dito. Baka tayo isa sampalit. Ano? Sabi, pati kami dinadamay mo dyan. Ang hiling ng mga chairman at mga ibang barangay tanod at kagawad, siyempre alam ko yung iba meron Di ba ibang barangay? Pero may truck yun. Kasi kailangan dito bibrigada ka, di ba? Meron kang fire truck o ambulansya. Ito ang tanong. Gusto ng mga barangay, bawat barangay, magkaroon din sila ng makapasok din yung frequency sa mga base natin. Lakaw. Ang tanong. Ito ang malaking alam nyo na yung tanong pala. Bakit pa ako nagsasalta rin? Ang tanong nito, papayagan kaya ito ng mga base na pumasok yung mga ganitong walang fire truck, walang ambulance, kumbaga barangay. Nako, big question ito. Pero maganda ang dahilan ng mga barangay. Alam nyo kung ano ang dahilan nila? Para daw sila na mismo
pag may nangyayaring aksidente o alam nila mangyayang sunog, imbis na gumamit ng telepono, eh sila na ang magsha-shout sa radyo. Oy, mga pogi, ano sa tingin ninyo? Mga poging volunteer, ikaw na kumakain ng halo-halo. Tsaka ikaw. Ikaw na kamot ng ulo, hindi ko alam. Tama ba? Pabor ka ba na pagbigyan o bigyan pahintulot ng mga base ang mga nagre-request na barangay na sila ay maisama ang kanilang mga two-way radio o radyo o Romeo na mabigyan ng frequency at makapag-shout sa mga base? Nako, iiwan ko yung magandang tanong na yan. Mag-comment lang ho kayo dyan sa aking may comment section dyan. At para malaman at may bigyan natin ng kasagutan yan, doon naman sa ating Facebook Live. Basta mag-iwan lang kayo ng komento. Ang tanong ni Papa Totre, ang mga barangay, dahil sa labis na maraming siya nga pala, for your information, ay lakpas na po tayo para daw pong para prevention. Dahil sunod-sunod ang mga sunog. Although wala na ang prevention month natin, pero hindi naman talaga ang sunog naman. Wala naman pinipiling araw yan, buwan o taon. Talagang lagi nandyan yan. Ang tanong natin, iniwan natin kanina. Ano yan? Ano yung papatuloy tanong mo? Eh, pera ba kayo? Nag-share na ba kayo? Nag-subscribe na ba kayo? Hindi yan. Ang tanong, abay pwede ba? Papayagan kaya ng mga may hawak ng base? Siyempre, meron na communication dyan. Meron din presidente. Papayagan kaya nila itong hinihingi ng mga barangay na kahit sana sila ay mabigyan ng karapatang mag-shout kahit wala silang fire truck, wala silang ambulansya. Isa pang tanong, ano pa yun? Kailangan lang ba talaga ang mag-shout ay yung may mga fire truck at ambulance? Magandang tanong yan Papatotraya. Tama yan tanong na yan. Oo. May karapatan ba ang mga barangay o pwedeng payagan? At pwede ba pumasok ang isang samahan na kahit walang fire truck o ambulance? Ay iwan ko yung tanong na yan. Mag-comment kayo dyan, Pag hindi kayo nag-comment, ako na lang kusa. Kasi sasagutin ko na rin sarili ko. Ay, naku po. Yan po muna ang ating maihandog sa inyo, Muli, nagpapasalamat tayo sa patuloy na kahit pa isa-isa, dalawa, May nagsusubscribe sa atin at nag-hit pa ng notification bell. Iiwan ko uli ang tanong sa inyo, Pabor ba kayo? Pabor ba kaya ang mga presidente ng base, ang mga communication ng base, na sa mga hinihiling ng barangay, nabigyan din sila ng karapatan para makapag-shout sa kanilang mga hinahawakang frequency? At ang pangalawang tanong, ano yan, Papa Totre? Dapat ba ang requirements ba sa pag magbibigay lang ng authorized na mag-shout ay yung may fire truck at ambulance? Iyan ang magandang dalawang tanong natin, Muli, Marakoy, itong inyong lingkod si Papa Totre nagsasabi sa inyong wala na tayong pag-uusapan. At abangan ninyo, Kaya sabi ko sa inyo, mag-antaway kayo sa aking YouTube channel dahil dito nyo maririnig yung hindi nyo naririnig na kakaibang mga istorya. Wag lang tayo magkwentuhan tungkol sa mga sex. Bawal ho rito. Ay, naka po. Pag-uusapan natin, ay tungkol pa rin sa mga may kinalaman sa mga volunteer, yung mga patakaran, anong bawal o hindi. Gaya na ito, maging sample po yung kay Totoy,
Kaya sana sa mga volunteer, wag po tayo nagbebenta ng mga radyo sa mga bata. Nako. Kakala ng mga bata yan ay simpleng mga laruan lang na natutuwa silang may naririnig sila. May nagsasalita. Nako. Kung yan ay bibenta nyo na lang sa allowed din na pwedeng mag-shout. Wag sa bata. Beno, tayo ay magpuputol na ng ating live. Magandang araw sa inyo lahat, mga volunteer. God bless sa inyo. Muli, ito inyong lingkod si Papa Totri. Just follow and subscribe. Hit the notification bell. Paki-like na rin po. Like. Ang aking YouTube channel. Para makita nyo, At para din na makita ng mga tao na mayroong ganitong programa sa YouTube channel, Ang mga tinatalakay na hindi natin matalakay sa Facebook, dito natin dinadaan sa YouTube channel. Diba? Kagalingan na arat. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless to all the volunteer. Tandaan po ninyo, hindi masama tumulong. Wag po kayo mag-alala at meron po tayong mga volunteer na handang magsakripisyo para kayo ay tulungan. Ano man ang problema, sakuna, sunog, o ano man yan. Basta kaya ng volunteer, handang tumulong. 24 oras po yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Abangan ninyo ang iba pang i-upload ni Papa Totre. Ito ang inyong lingkod, si Papa Totre TV channel sa YouTube channel. At pakisupport na rin po ako sa aking Facebook Live. Jonas Albano, just Jonas Albano type. Baliktad. Makikita nyo na ho yung aking malagrosang NFA ng mukha. Magandang araw po sa inyo lahat at maganda tayo sa gising sa umaga dahil ang volunteer para sa akin ang bida at ang volunteer handang tumulong kahit anong klaseng sakuna, bagyo, sunog. Dahil ang volunteer, sila ang nagpapatunay na ang paid professional, trabahong walang sahod, trabahong tapat. Magandang araw sa inyo. Papa Tutoy po. God bless and God save the Philippines.